That's just a long three-point shot over the outstretched arm of Kip Montalvo. Isa si Kiefer Ravena sa pinaka-hated at pinagdedebatehan na point guard sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas, mga idol. Kapag usapang national team, laging hati ang opinyon ng mga Pinoy fans sa kanya. Pero sa ganda ng kanyang ipinapakita ngayon sa Japan B-League, kung saan nagtatala siya ng solidong stats para sa Yokohama B Corsairs. Naabot na nga ba niya ang kanyang prime years? Isipin nyo na lang, mga idol, isang prime Kiefer Ravena nagpapatakbo ng laro kasama sina Dwight Ramos, AJ Edu at Kai Soto sa loob ng court. Siguradong marami silang world-class teams na pahihirapan at baka makasungkit pa tayo ng bagong kasaysayan para sa bayan. At ang tanong ng nakakarami, dapat na nga ba siyang tawagin para ibandera ulit ang Gilas para sa bayan? Mga idol, bago natin sagutin yan, tara muna nating balikan ang makulay at kontrobersyal na kwento ng nag-iisa at walang katulad, Kiefer Manong Ravena. Pero bago yan, subscribe ka muna para updated ka sa mga bago nating uploads. Tara! Bata pa lamang, kitang-kita na ang pambihirang potensyal ni Ravena sa larangan ng basketball. Hindi na ito kaduda-duda dahil dumadaloy talaga sa kanyang dugo ang paglalaro ng basketball. Ang kanyang ama na si Bong Ravena ay naging star player ng UE noong kanyang kabataan at nasungkit pa ang PBA Rookie of the Year noong 1992. Kaya naman, bata pa lang si Kiefer, hinubog na siya para sa malalaking entablado. Dito na nga nagsimula ang kanyang karera, mga idol. Pumasok siya sa Ateneo de Manila High School at agad na napabilang sa Ateneo Blue Eaglets UAAP Junior Team. Dito gumawa ng kasaysayan si Kiefer. Siya lang naman ang natatanging freshman sa kasaysayan ng Ateneo High School na direktang isinalang sa Team A at hindi binigo ng batang Phenom ang tiwala ng prangkisa at ng paaralan. Sa loob ng kanyang 4 na taon sa high school, binuhat niya ang Eaglets sa isang makasaysayang 3 magkakasunod na championship at hindi lang basta kampyonato. Mga idol, nasungkit din niya ang 2 magkasunod na Finals MVP award. Dito pa lang, alam ng lahat na may superstar na darating. Pagkatapos ng kanyang high school career, naging maugong ang pangalan ni Kiefer. Kaliwat kanan ang naging offer mula sa iba't ibang prestigyosong universidad na gustong makuha ang kanyang serbisyo. Pero tapat si Manong sa kanyang pinanggalingan. Nanatili siyang tapat at sa Blue Eagles pa rin ang naging tahanan niya sa senior division. At sa UAAP college ranks, lalong naging dambuhala ang kanyang mga achievements. Final 4 appearance, 4 na taon niyang sunod-sunod na dinala ang Ateneo sa playoffs mula 2011 hanggang 2015. Back-to-back championships sa 4 na playoffs appearance na yan. Nakuha niya ang 2 sunod na kampyonato noong 2011 at 2012. Sa personal awards, Rookie of the Year noong season 74 na sinundan agad ng back-to-back MVP awards noong season 77 at 78. Bukod sa mga tropeyo, nagtala rin si Kiefer ng mga unbreakable records sa UAAP, mga idol. Sa kanyang pinakaunang Ateneo Lasal game sa senior division, umiskor agad siya ng 24 points, kung saan ang 22 points doon ay nilagarin niya sa first half pa lang. Isa ito sa pinakamataas na first half outputs noon sa liga. Noong August 10, 2014, winasak niya ang kanyang career high nang magtala siya ng 38 points sa isang kapanapanabik na overtime win kontra UE. Noong season 77 naman, gumawa siya ng ingay nang makakuha ng 25 free throw attempts sa isang laro, kung saan 19 attempts ang kanyang naipasok, isang record na lumampas sa lumang marka ni Chris Chu. Sadyang walang makakapigil kay Manong. Noong November 10, 2016, gumawa ng sorpresang hakbang si Kiefer. Inanunsyo ng Texas Legend sa NBA D-League na pumirma si Ravena bilang isang developmental player. Nangangahulugan ito na kasama lamang siya sa mga practice session at hindi sa official na laro, bagamat hindi nakatapak sa mismong court ng D-League. Dito mas lalong nahubog ang kanyang IQ, diskarte at skills pagdating sa international style ng basketball. Kaya naman
naman pagdating ng 2017 PBA Draft, hindi na pinalagpas ng NLEX Road Warriors ang pagkakataon. Ginamit nila ang kanilang pick para makuha si Kiefer bilang second overall pick at hindi binigo ni Manong ang kanyang bagong prangkisa. Sa kanyang PBA debut, nagpakitang gilas agad siya. Nagtala ng nakakalulang 18 points, 12 assists at 7 rebounds kontra Kia Picanto. Sinundan pa niya ito agad ng isa pang nagbabagang 20 points kontra Global Port Batang Pierre. Ang buong akala ng lahat, tuloy-tuloy na ang kanyang pagdomina sa Pro League. Ngunit noong May 22, 2018, isang malungkot at pangit na balita ang yumanig sa karera ni Kiefer. Nagpositibo siya sa isang pinagbabawal na substance mula sa nainom niyang pre-workout drink na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng FIBA rules. Dahil dito, pinatawan siya ng FIBA ng mabigat na 18-month suspension sa lahat ng liga, PBA man o international tournaments. Para sa isang player na nasa pausbong ng kanyang karera, napakasakit ng parusang ito. Pero dito mo makikita ang karakter ng isang tunay na professional, mga idol. Sa loob ng 18 months na hindi siya nakatapak sa professional hardcore, hindi siya sumuko. Nagpakondisyon siya, nag-insayo ng mag-isa at naghintay ng tamang panahon. Kaya naman noong 2019, nang matapos ang kanyang suspension, agad siyang isinama sa lineup para sa 2019 SEA Games. At kahit medyo natenga ng mahahabang buwan, nagpamalas pa rin siya ng kakaibang husay at leadership sa loob ng court. Doon ay matagumpay niyang nakuha ang kanyang panglimang gintong medalya sa SEA Games. Matapos ang kanyang suspension, muling naging maugong ang pangalan ni Manong sa social media nang i-anunsyo niyang lilipad siya patungong Japan. Sinundan niya ang kanyang kapatid na si Terdy Ravenna para maging isang Asian import sa Japan B-League, kung saan una siyang naglaro sa Shiga Lake Stars bago lumipat sa Yokohama B Corsairs. Naging napakaganda ng desisyon na ito para kay Kiefer. Doon sa Japan, laban sa mas mabibilis, mas malalaki at mas maiinit na mga foreign players. Mas lalo pang nahasa ang kanyang laro bilang isang tunay na floor general. Noong 2023 FIBA World Cup, tinawag muli si Manong para sa final roster ng Gilas Pilipinas upang ibandera ang bansa sa pinakamalaking entablado ng basketball. Kasama niya rito sina Kai Soto, Renz Abando, Dwight Ramos at ang NBA star na si Jordan Clarkson. Alam naman natin na hindi naging maganda ang naging kartada ng Gilas noon. Isang panalo lang ang nakuha sa 5 laro at tanging ang bansang China lamang ang ating tinalo. Dahil dito, muling natanggap ni Kiefer ang matitinding batikos mula sa mga fans. Pero ngayon, sa pagpapatuloy ng kanyang solidong laro sa Japan B-League, malinaw na nasa kanyang prime years na si Kiefer Ravenna. Hindi lang basta puso o puro drive ang kanyang kayang ibigay sa kupunan. Siya ngayon ay isa ng veteran point guard na may mataas na basketball IQ, mahusay mag-facilitate at kayang magmando sa loob ng court. Kung sakaling mabigyan pa ng isang pagkakataon si Kiefer na muling magsuot ng Gilas jersey ngayong mas matagal na siyang naglalaro sa mataas na antas sa Japan, paniguradong napakalaki ng may ambag niya. Isipin nyo na lang mga idol, isang prime Kiefer Ravenna nagpapatakbo ng laro kasama sina Dwight Ramos, AJ Edu at Kai Soto sa loob ng court. Siguradong marami silang world-class teams na pahihirapan at baka makasungkit pa tayo ng bagong kasaysayan para sa bayan. Kaya ang tanong ko sa inyo mga idol, dapat na nga bang ibalik si Kiefer Manong Ravenna sa Gilas Pilipinas para sa mga susunod na malalaking laban, o sa tingin nyo ba ay panahon na para sa mga mas batang point guards? I-comment nyo nang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang basketball stories. Salamat mga idol!